Pastor, may tanong po ako about sa Matthew chapter 5 verse 22 about sa pagsasabi ng word na wala na po ba itong kapatawaran? Impyerno na po ba talaga diretso kapag nakapagsabi tayo nito? Gusto ko pong maliwanagan. Salamat po. Alam nyo, isa ito sa mga talatang madalas magdulot ng takot at kalituhan sa maraming Kristiyano, lalo na kapag nabasa nila ang sinabi ni Jesus. Basahin po natin, Matthew chapter 5 verse 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa paghuhukom, at ang magsabi sa kanyang kapatid na raka ay mananagot sa Sanhedrin, at ang magsabi ng ay mapapasaapoy ng impyerno. Kapag binasa ito ng isang tao, minsan napapaisip siya, naku, minsan nasabi ko na ang salitang ito. Ibig bang sabihin, impyerno na ako? At ngayon, uunawain natin ng tama ang sinabi ni Jesus. Dahil kapag kinuha natin ang isang talata ng hiwalay sa konteksto nito, maaari tayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Ang Matthew chapter 5 ay bahagi ng tinatawag na Sermon on the Mount. Dito, hindi lamang tinatalakay ni Jesus ang panlabas na kilos, tinatalakay niya ang kalagayan ng puso. Sa lumang tipan, alam ng mga tao huwag kang papatay. Pero sinabi ni Jesus, hindi lang ang pagpatay ang problema, pati ang galit at puot sa puso ay problema rin. Ibig sabihin, dinala ni Jesus ang usapan sa mas malalim na antas. So ano ang ibig sabihin ng raka at ng sa orihinal na wika, ang salitang raka ay isang insulto. Parang pagsasabing wala kang silbi, wala kang kwenta. Samantalang ang salitang isinaling ay mas mabigat. Ito ay hindi simpleng ekspresyon lamang. Ito ay may kasamang paghamak, paglalapastangan at matinding pagkapuot sa isang tao. Sa madaling salita, hindi lang salita ang tinutukoy na Jesus. Ang tinutukoy niya ay ang pusong puno ng galit at paghamak. Tandaan natin na hindi lang salita ang pinag-uusapan ni Jesus. Mahalagang maintindihan ito. Kung literal na bawat taong minsan nakapagsabi na ng ay wala ng pag-asang maligtas, sino pa ang maliligtas? Ang punto ni Jesus ay hindi ang tunog ng salita. Ang punto niya ay ang kondisyon ng puso. Kapag ang isang tao ay puno ng puot, galit, paghamak, pagnanais na siraan ng iba, ipinapakita nito ang mas malalim na problema sa puso, at iyon ang gustong ilantad ni Jesus. So bakit napakabigat ng babala? Dahil sa panahon ni Jesus, maraming relihiyosong tao ang iniisip, hindi naman ako mamamatay tao, kaya pakiramdam nila matuwid sila. Pero ipinakita ni Jesus na ang ugat ng pagpatay ay madalas nagsisimula sa galit at paghamak. Bago may pumatay gamit ang kamay, madalas nakapatay na siya sa puso. So hindi ito nangangahulugang wala ng kapatawaran. Ito ang gustong marinig ng marami. Kapag nakapagsabi ka ba ng masamang salita minsan dahil sa galit, tapos na ba ang lahat? Ang sagot, hindi. Dahil kung ganoon, wala ng pag-asa ang sino man. Ang buong mensahe ng Ebanghelyo ay tungkol sa biyaya at kapatawaran. Si Peter ay hindi lang nakapagsalita ng masama, itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Pero pinatawad siya ng Panginoon. Ipinakita nito na may kapatawaran para sa mga nagsisisi. Ganito po para mas malinaw. Isipin mo ang isang bahay. May nakita kang usok sa isang silid. Ano ang gagawin mo? Hindi mo sasabihing usok lang naman yan, dahil alam mong ang usok ay sinyales ng apoy. Ganito rin ang galit at masasakit na salita. Ang salita ay parang usok, ang puso ang apoy. At ang gustong ayusin ni Jesus ay hindi lang ang usok, gusto niyang gamutin ang apoy sa loob. So bakit may mga Kristiyanong nakakapagsabi pa rin ng masasakit na salita? Dahil tayo ay nasa proseso pa rin ng pagbabago. Hindi ibig sabihin na tama ito, pero ipinapakita nito na kailangan nating lumago. Kailangan nating hayaan ang Diyos na baguhin ang ating mga puso. Kung may mga salita kang pinagsisisihan ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang dugo ni Kristo ay sapat upang linisin ang nagsisising puso. 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin. Hindi sinabing maliban kung makapagsabi ka ng hindi. Ang pangako ay para sa mga nagsisisi. Pero huwag din nating baliwalain ang babala. May ibang tao naman nagsasabing, mapapatawad naman pala. Oo, may kapatawaran. Pero hindi dahilan na yon para maging pabaya. Ang tunay na mananampalataya ay hindi naghahanap ng dahilan para magkasala. Hinahangad diyang maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, ang Matthew chapter 5 verse 22 ay hindi isinulat para mawalan tayo ng pag-asa. Isinulat ito para suriin natin ang ating mga puso. Dahil ang problema ay
hindi lang ang salitang lumalabas sa bibig. Ang problema ay kung ano ang nasa puso na pinanggagalingan nito. Kaya kung ikaw ay minsan nakakapagsalita ng masakit, kung minsan ay nakakapagsabi ka ng bagay na pinagsisisihan mo, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka, humingi ng tawad at hayaang baguhin niya ang puso mo. Dahil ang layunin ni Jesus ay hindi lamang pigilan tayong magsabi ng masamang salita. Ang layunin niya ay bigyan tayo ng bagong puso. At kapag binago ni Kristo ang puso ng isang tao, unti-unting nagbabago rin ang kanyang pananalita. Kaya ang tanong ay hindi nasabi ko na ba ang salitang. Ang mas mahalagang tanong ay hinahayaan ko ba si Jesus na baguhin ang puso ko araw-araw? Dahil ang taong tunay na lumalapit kay Kristo ay hindi perpekto, ngunit siya ay patuloy na binabago ng biyaya ng Diyos, at doon matatagpuan ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay.